Arceo, Pinoy's, katatapos lang ng press ko ni Inday Duday. Oo nga, hindi ko napakinggan eh. Anyway, mamaya na yun. Pero ano yun eh, it has something to do with the Anti-Terrorism Act na kung saan nandun sa isa sa mga possible lang naman na case, one of the possible cases na maisampa ng gobyerno laban sa kanya. Yun. Alam niyo ang masaklap doon, eh, ang tatay niya ang pumirma ng batas na yon na ang author ay si dating Senator Ping Lacson na ngayon ay nagbabalik. 'Di ba? Tapos nagkaroon ng mahigpitan na debatehan diyan sa sa Korte Suprema at doon nga na-extract tuloy yung mga magagandang mga argumento ng mga pro at anti diyan sa yung mga kontra diyan sa Anti-Terrorism Act of kung di nagkakamali 2019. Pero yan yung kumbaga yan yung mas pinatapang po na version ng Human Security Act na matandang batas na. So ang masaklap dito mukhang si Sara ho pag nagkataon, pag minalas sana, siya ho ang kauna-unahan na makukulong sa ilalim pa ho ng batas na pinirmahan ng kanyang ama. Kasalanan niya yun eh. 'Di ba? Kailangan niyang panagutan. Oh, kung akma po ang batas na 'yan sa kanyang pinaggagawa. Kaya nga merong merong investigation pa na isinasagawa. And then etong isang abogado rin si Raymond Fortun, sabi naman niya medyo hindi pa raw siya sigurado kung akma ba talaga yung batas na yon. Well, tingnan natin sa mga darating na mga araw and after all may ano pa naman kasi yan, investigasyon sa ilalim pa naman ng NBI. Pero kapag hulog ka sa banga, nako patay ka. Yari ka, Inday. Wala ka talagang choice, 'di ba? Kung hindi reklamo nga niya kasi eh yung bahay daw niya kasi kinikasing siya, no, pumunta sa mga properties niya. So, syempre nangangalap ng mga ebidensya sa mga karatig na lugar, 'di ba? So, ngayon, kumbaga nagki-case build up sila. Ngayon, yun daw, ganong estilo, ginamit din daw yan ng gobyerno dito laban kay ah, Arnie Teves na ngayon nasa ano pa Timor-Leste, hindi pa napapadala rito. So, wanted, dating kongresista na tuloy siya ngayon. So, yan ang sinasabi ni Sara. So, ano ba ibig sabihin nito? Hindi ho kaya susunod na rin si Sara kay Arnie Tives at kay Harry Roque na siya na mismo ang nag-leak. I don't know kung tama, eh, lumabas na daw ng bansa si Harry Roque. Oh, di ba? Masyadong masyadong madaldal, masyadong matabil ang dila. Nasanay na na lahat yata mula pagkabata ibinibigay sa kanya lahat ng magustuhan, 'di ba? Hindi pwedeng makontra, pagka kinontra ka, syumbag ka. Oh. So ngayon eto, kailangan niyang harapin kung ano ang karampatang parusa sa kanyang ginawa pong pagbabanta. At may mga eksperto sa batas na sinasabi na ito ay grave threat sapagkat may kakayanan siya, vice presidente ng bansa at kilala ang kanyang pamilya, 'di ba? At siya mismo may record na ng pananakit ng tao. Maalala ninyo yung sheriff na sinombag-syombag niya dahil hindi lamang po siya napagbigyan ng nung una tuwa pa ako rin eh. Pero sa ganitong mga ugali niyang pinakikita, sabi ko, may mali na rito kay Sara. Kasi sipin mo na ginulpi niya yung sheriff dahil may utos ng korte na gibain na yung mga informal settlers sa Davao City. Pero sabi niya, meron naman kasi kaming inihahanda pa na paglilipatan nila. Kailangan lang namin ng konti pang panahon. Ito namang korte, hindi pinagbigyan na itong sheriff, kailangan niyang gampanan ng trabaho niya, di ba? Sinombag niya. Sana ang ginulpi niya, si judge, 'di ba? Kasi yun ang nag-uutos, ewan ko lang kung pag inupakan niya yung judge kung abogada pa ba siya hanggang ngayon. Oo. Alright, so yun yung natatandaan ko diyan sa
usapin na yan. Hindi nga sana ako magkokomento pa eh. Kasi nga ako, abangan ko pa yung development nito at hindi ko pa nababasa kung anong eksaktong provisions ang aakma doon sa kanyang ginawa po na pagkontrata ng birador sakali daw na siya po ay matumba. Kasi nga ang paniwala niya, merong pagtatangka na isinagawa sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya bago siya mag-birthday. Mukhang ang first time ko lamang pong naringgan siya na nagsabi o nagpahayag ng tungkol diyan. Yun nga yung sabi niyang inireklamo niya sa media pero dinismiss lang ng Malacanang. Natural. Ibig sabihin, hindi pinansin. Diba? Documented, may video. Sus Maria Jose, pinaglalakad sila sa either sa tube or doon sa tarmac ng airport na kumbaga secret passage, 'di ba? Na walang dapat na ibang nakakaalam pero nagkaroon ng picture. So she was thinking na ang kumuha po nito at nalagay na ang buhay ang sa panganib ang buhay nilang magpamilya kasama ang asawa niya at mga anak miyembro po ng PSC. Parang correct me if I'm wrong ha kung yun ang kanyang tinutukoy doon. Pero ang labo nun. Yun ay conclusion niya, 'di ba? Pero hindi po ito pwedeng yun na yung maging basihan, 'di ba? Conclusion niya lang yun paano kung praning siya? Okay? So, abangan muna natin yung mga susunod na mga diyan, mga development diyan po. Pero ang pinakamasaklap nito, ulitin ko lang, sakali po naman na siya po ay mahatulan ma na lumitaw sa investigation ng pasok sa banga, nako, yung batas mismo na pinirmahan ng tatay niya, yun mismo ang magpapakulong sa kanya.